Duterte Camp umano ang nagpondo ng presko ng mga umano'y ex-Marines na nagpakilalang mga bagman ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Trillanes na layo ng Duterte Camp na isabotahe ang International Criminal Court proceedings. Kaya aniya isinakto ang preskon sa upcoming EDSA People Power Anniversary. Biruin nyo, Tuesday, habang nangyayari itong proceeding sa The Hague. And to think na itong issues naman nila ito, na mga mali-maleta na ito, last year pa ito, mga third quarter last year, in fact, tama, mga ganung panahon, August, September, sana doon sila lumabas nung panahon nung lumabas si Gutesa kung talagang matatapang sila. Di ba? That was the best time to go out into the open and declare. Pero even nung mga panahon na yon, wala namang ugong-ugong, walang rumor, ni walang word about anything going to the ICC, no? Going to me or to the ICC or both, kung ano man. Tapos ngayon sila naglabas ng ganyan. Naniniwala rin daw si Trillanes na kabilang sa motibo ng grupo at ng nasa likod nito na tanggalin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo at palitan ni Vice President Sara Duterte. May kita mo na nag-agitate sila. They were hoping magti-trigger ito ng some kind of public outrage na matatimingan doon sa mag-rally ng EDSA. Kaso hindi nila na-attain yun kasi hindi naman ito pinansin kasi questionable nga yung credibility. Sa isang panayam, inamin ni Attorney Levy Baligod, ang abogadong nagsulat ng affidavit ng 18 alleged ex-Marines na error on his part ang pagsama sa pangalan ni ML Party List Representative Laila De Lima. Tila na-point out kasi na hindi naman kongresista si De Lima sa mga panahong binanggit na nag-deliver ang mga umano'y bagman ng pera sa mga pinangalanang mambabatas. Paninindigan ni Trillanes, hindi lang aniya ito ang pagkakamali ng abogado. The whole thing is a big mistake. At hindi natin to papatawarin. We will make sure na they will suffer the consequences of their actions. Obvious yung kanilang agenda. Akala niya talagang it was a media or publicity coup of some sort. Pero it blew back into their faces kasi questionable yung credibility nilang lahat. At for them to tarnish people just like that, hindi natin kailangan na napalagpasin yan. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Samantala, pinanindigan naman ni Baligod ang mga nakalagay sa isinumite nilang affidavit sa Office of the Ombudsman at hinamon ng mga nag-aakusang pinondohan umano siya na ilabas ang kanilang mga ebidensya.